So what is sa mga detective, meron ako bagong paboritong burger place at ito yung Slapstock. I-share ko sa inyo, samahan nyo ako, tatakan ko na naman kayo, let's go! As usual dito sa channel ito yung menu nila, you can pause it here so you can check it out. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing montage. Isa nga pala tong repeat it again episode kasi nagpabalik-balik ako dito dahil nagustuhan ko nga yung mga burgers nila. Yung pinakaunang burger nga pala na tinikman ko ay itong cheeseburger deluxe nila na may signature patty, American cheese, dressing, lettuce, tomato, cucumber at syempre yung sesame bun. Isa ito sa mga basic burgers nila and madalas din na burger combo na makikita sa ibang burger chains. Kita-kita naman sa reaction ko dito na nagustuhan ko ito. Yung burger patty, beefy goodness na, very juicy pa. While the basic burger veggies applies freshness to the meaty flavor of the patty, while the American cheese as usual is X-Factor. Makes this one ahead of most burgers na natikman ko, tapos sabayan mo pa ng Slapstock dressing na mapapasigaw ka na parang Slapstock sa sarap. Yung salt level nito neutral lang kaya hindi nakakaumay at all those flavors combined sa bibig ko ay okay sa alright, very nice. Tapos ilagay ko nga pala ito ng ketchup at mustard at ito'y lalong sumarap dahil sa tamis at asim na dala ng mga to. That added dynamic sa whole Slapstock burger experience ko. Pagbalik ko ay sinubukan ko naman yung mushroom melt nila at this time nag-order din ako ng spaghetti. Yung mushroom melt meron nga pala itong signature patty, American cheese, shiitake and button mushroom cream sauce, mushroom and syempre yung sesame bun. Syempre same signature patty kaya same lasa ito dun sa nauna tinikman ko kanina. Pero this time the mushroom sauce makes a lot of difference and level up sa lasa. Creamy umamay flavor meron dito while the mushrooms naman perfect nakapalit ng burger veggies sa previous na kinain ko kanina. Next naman itong spaghetti nila na nasa sour side pero may hint pa rin ng konting sweetness ito pero yung beefy flavor nito yung highlight kaya kung mahilig ka sa mga meaty spaghettis saktong sakto sa'yo to pero kung naghahanap ka ng Jollibee style ng spaghetti ay hindi ito para sa'yo. Last but not the least itong smokehouse barbecue nila. Pero bago tayo magtungo dyan ay tumikim nga pala ako ng caramel macchiato nila at ito yun. Okay naman ito, nakukulangan lang ako sa tapang ng coffee flavor and syempre don't expect too much lang if nasanay ka sa Starbucks o iba pang mainstream coffees. Pero para sa akin, pwede na to. The ball game tayo dito sa smokehouse barbecue. Syempre meron tong hickory barbecue sauce, tomato, signature patty, tapos syempre bacon, American cheese, lettuce, syempre sesame bun. Double patty nga pala to, hindi ko lang alam bakit ganito kanipis yung patty ngayon compared sa mga burgers kanina. Dito naman mas lasang-lasa ko yung beefy flavor ng patty dahil double nga ito. Nawala man yung creamy mushroom flavor at freshness ng mga burger veggies ay okay lang dahil masarap naman itong hickory barbecue sauce dito. Yung strong and rich flavor nito plus American cheese and meaty patties ay mind blown yung taste buds ko. Yung sweet and smoky flavor nito also complements well with the smoked bacon na kasama dito. The best ito syempre with mustard para add ng asim at hot sauce para additional heat. So wala na ako masabi pa, so that's it for this food trip. See you later, Kira Kids. Bye-bye!